dinha sa pagtuo, dinha sa pagpadayon ingon nga Adventista. Wanted, gipangita, unsay kaso? Robbery. Unsay bot pasabot aning robbery sa Bisaya? Kaawat, tulis. Tulis, bugat yung kayo. Ako ba nga, pastor, ayun na lang pag minsahe anang kanang kaawat, tulis. Kay lain paminawon. Di ato man i-minsahe, dili man sa ingon nga pagpanghapak, kun dili pagpa-evaluate, pagpapanton, no, pagpa-remind sa atong kaugalingon. Kay usahay masipyat ng guta mo nang dunay reminders mga kaigsunan. So wanted kaso robbery. Now, Malakias 8 to 9 nagingon sa verse 8, will a man rob God? Makapangawat ba ang tao sa Dios? Unsa po'y gikawat? But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. Makakawat ang tao sa unsa man? Sa kapulo og halad. No? Sa verse 9, can are under a curse. Kung makapangawat pa ng tao, unsa man siya, under ba siya sa kining curse? Unsa si Bisaya ng curse? Tunglo. Actually, makaigsunan, ang verse 9, your whole nation, because you are robbing me. So man, makatagamtam og tunglo. Kung nagapangawat ta sa Dios makaigsunan, dinha sa atong panimalay, makatagamtam og tunglo. Unya, mukonektar makaigsunan sa atong iglesia. Kuyaw gid ning tunglo, no? Bisan pa sa imong generation, makatagamtam og tunglo. Ato ni sulbaron makaigsunan, ha? So unsay definition ani? Definition sa ginatawag og robbery and theft, no? Kini pagpanulis og kawat. Ang robbery naghisgot na the action of taking property unlawful from a person or place by force of threat of force. Kumbaga, nanulis siya pero saman nahibalo ang hingtungdan. Na ba? Na ba tulis o kabalo ang gitulis? Hindi na natulis, kawat na. Ha? Ato ni itandi Ang tip mga kaigsunan o kawat is the taking of another person property or services without that person's permission. Kumbaga nangawat siya, nga wa gyud siya mananghid, nangawat siya nga usaman, wala makabalo ang tag-iya. Nakabalo mo na mangawat og manok nga manangin, noy mangawat ko unyang gabi Nabay kawatan ingon ana. Wala gyud, no? So dunay kalainan, no? Sa robbery and theft, pero ang balang kasulatan sa English version naghisgot og robbery. Og robbery, of course, tulis gyud. Og tulis harap-harapan. Ha? So harap-harapan ni tulis. Og kawat murag di ra gyud makakita, di kabalo kinsay nagtulis, pero kay harap-harapan man kabalo gyud ang gitulis ug kinsay nanulis. Ha? So ingana di makaigsunan, no? So harap-harapan og tulis. Kinsa may gitulis? Ang Ginoo. Nahibalo ang Ginoo. Bisag wa ta kabalo, pero kabalo man ang Ginoo. So tulis di ang term ana mga kaigsunan. Okay? So, balik ta. So in the Garden of Eden, so naingon din na, then we rob God. Well, a man rob God. So balik ta sa atong unang ginikanan. So in the Garden of Eden, there were two special trees. Katong duha ka kahoy, gigisgutan dito unsa man tong kahoya. The tree of life and the tree of knowledge. Unsa po'y kalahian anang duha. So kanang duha nga buak ka kahoy makaigsunan, the one for perpetuating life and the other for a test. Kumbaga, ang usa ka kahoy maghatag to sa unsa man, sa kinabuhi, maghatag to sa pag-ila sa imong kana bitong relasyon sa Ginoo. Ang isa, usa ka sulay. Ano gitugot po to sa Ginoo dito sa Garden of Eden, no? Kabalo gid ang Ginoo, no? Dili sa ingon bitaw nga kana bi usahay ang tawo gud mag-atik-atik pud ba? Loyal lagi ko nimo. Bisa pag wala ka loyal ko nimo, no? Ang Ginoo dili ingon ana, di gid mailad ang Ginoo. So ang Ginoo naghatag og kining test, no? Og loyal ba gyud, faithful ba gyud kaayo ang iyang binuhat. So dunay duha ka kahoy dito sa Garden of Eden. No? So ang isa ka kahoy kung makakaon ka ato, saman ang imong kinabuhi magalungtad hangtod sa kangturan. Ang usa ka kahoy ug makakaon ka ato saman. Ha?
mamatay ka. Dili na makalungtad sa kahangturan. Sumunay kalainan mga kaigsunan. Ingon dinhi, the fruit per se had no special significance, for there was an abundant supply, but only served as the medium by which the principle was essential to the orderly of the universe. Kumbaga, wala significance ato. Nga naman, katong duha ka kahoy, mabungam gito siya, o abundansya kaayo, umukaon ka ato. So, doon nalay butang, epekto nga ikahatag sa atong kinabuhi. Ano? So, paray na to, aron masulbad na to ni makaigsoon, o kinsay gipangita, o kinsay manubag. Someone expressed the wish that God would have left the tray of the knowledge out of His master plan. It seems to have caused so much trouble. Kumbaga makaigsuunan, duhara magyud kakahoy ang naa sa Garden of Eden. Ang isa maayog yun kaayo. Makapadayon sa imong kinabuhi. Makapahatag o kanabitang tilud anay nga tinuod yun ka nga nahigugma, loyal sa Ginoo, prong isa unsa man. Makahatag og unsa man. Trouble, makahatag og saman kana bitong tibhang no sa imuha unsa man relasyon dinha sa Ginoo. So makaigsunan 40. But this tree was one of the power of choice, the light to choose in the most precious all of freedom. Gusto ang Ginoo nga do na tay gawasan sa pagpili, no? So, ang Diyos naghatag og kagawasan, maskin sa atong kapanahunan karon, muhatag kag dili, ikaw ni bahala. Muhatag ka, maayo, og dili, maayo ra gihapon. Basta kay makita og unsay naa sa imong kasing-kasing. So, sa Garden of Eden, makita ang timailan nga ikaw loyal ka, kay wa gyud ka nagkaon, pero kay nagkaon man ka, nagpasabot na unsa man. Dunay consequence ang mahimo madawat sa usa ka tawo. Okay? So, this tree was essential to continue relationship between the creator and the created. So, kinsay gibuhat sa Dios? Si Adan o si Eva. So, kumbaga, ang katong kahoy di ay nga naa sa liwala sa Garden of Eden. So, nagpamatuday to sa usa ka relasyon, diha sa Ginoo nga nakailabag yun siya sa magbubuhat nga nagbuhat kanila. He could have used other men to do the work necessary for the care of His lovely creation, but on the other hand, possibly He had no choice because His government is found on the love principle, and love demands freedom to choice. So, ang panggoberno sa Ginoo makaigsunan, dunay gugma wala. No? Naigugma ang iyang panggoberno Pero, tungod sa iyang gugma, mo nang naghatag sa usaman, kagawasan. Nagigugma. Ikaw na bahala og asa. Sawa pa makasala si Adan og iba. Doon na ba'y pahimangno, daan wala. Lisod po biya nga ikaw, dakpon ka nako. Sumay akong nahimo. Kung dakpon man ko nimo, nga nung prisohon man ko nimo, wa man ko nahimo. Di biya maayo, no? Dakpon siya, kaya suman, dunay kaso. Suspect na pamatud-an. Kumbaga mga kaigsunan, so ang Diyos naghatag niining duha ka kahoy. Siya ni bahala ug asa siya mupili. Pero po, siya po ang manubag sa consequence nga usaman epekto niini. Okay? So, actually mga kaigsunan, every government has come symbol of authority. Ang kahoy sa Garden of Eden, nagsimbolo dito sa usaman, otoridad sa Ginoo. Doon na example ini. Every government has come symbol of authority. Kumbaga, ancient kings had ring with which they stamped their approval on things official. Sa unang panahon, ang mga hari, doon na sila'y sing-sing. Kining sing-sing, gamito na nila, usaman, pag-stamp, o matatakan ng mga kaigsunan,
mahimo na dayon tong saman balaod. Pag mahimo ng balaod, si bisan kinsa ang makasalaon saman. Silutan gyud. Di gyud na balaod-balaod na to siya. So government have impressive seal with which they place their stamp of authority on laws, documents, and treaties. Ato unsa man sa ato dire? Basta silyo unsa man siya? Legal gyud na. Legal gyud na siya. So the seal indicates that all the authority and power of the governing body will guarantee the authenticity and execution of the document. Mamakaigsunan. Basta matatakan na gyud na siya. Wa na gyud sa bisan kinsa ang unsa man makausap ana. Mauna gyud na siya. Mauna gyud na siya ang sundon sa kadaghanan. Okay, balik ta. The tree of knowledge was a sign or seal of God's authority, His sovereignty. Di mo na mga kaigsunan? No? So, sign din na siya. Silyo din na siya. So, man, sa otoridad sa Ginoo, sa iyang pagkagamhanan. When Adam and Eve violated this restriction, unsa man yung restriction? They become anarchists, insurgent, rebels to God and His kingdom. Kung maghisgot kay tag restriction, karabitang sa LTO, ug magkuha tag lisensya, dunay restriction ana. Ug wan ra imuha, kanara gyud pod nga vehicle ang imong ang imong drivean. Di na gyud ka pwede mag-drive og unsa man. Sobra kay kung mag-drive ka, dakpon ka. Muna'y restriction. Sa Garden of Eden, na iduha dito, doon ay pagpahimang no, nga imong kaunon, o mukaon ka ani, unsa man, mamatay ka. Di ka muhikap, di ka mulantaw, di ka mukaon ani, kay mukaon ka, mamatay ka. Restriction na siya makaigsunan. Ay di ay, nilantaw man, ni punit pod, ni kuha pod, ni kaon pod, unsay nahitabo? Dunay, o sa LTO pa, o sa kanang sa highway pa, violation. Dunay violation. So violation makaigsunan. Suman, ang lawas subject to death, kamatayon. So, kung pa pahimangno sa Ginoo. So ako ni paspasan makaigsunan. So, naghisgot din balikan na to. Kung nakabiolate ka makaigsunan sa restriction, ang una na itong ginikanan si Adan ug iba, nahimo silang unsaman. Ano bitang gitawag anarchist. Unsaman na siya? Nagrebelde sa balaod sa Dios, wa misunod sa balaod sa Ginoo. Okay, paspasan na to. The same act committed against earthly governments usually carries the sentence of death. Sa atong panahon natay kanagitawag to little injection. Wala naman na aron, no? Sa una na ato. Si bisan kinsa ang makahimo og dautan nga bugat kaayo. Saman. Bitayon. Unsa pa pakurintihan hangtod mamatay. Pating bugata sa sa kining silot mga kaigsunan. Which proved to be the same in then case because no government can survive the result of anarchy and rebellion, not even God's. So, kung makikisunan, doon ay rebellion, wag yung makasurvive ni ini. Kaya samok yun siya, bungkag yun siya. Mani mahitabo makaigsunan nga sa atong kalibutan karon nagapadayon gihapon ang samok, gapadayon gihapon ang rebellion. Kay doon na may rebellion, wala gyoy usa. Usahon na unta, pero doon nagitaw nga, ayaw na naana. Nagitaw nga saman, tulibagbag. Nagitaw nga saman, kanabitaw pasaway. Doon ay tao nga saman. Labad. Mo gina siya. Ug nasa grupo, ug naitarong, napoy labad. Muna nga, wala gyud panagiusa sa atong kalibutan. Maskin sa atong iglesia, doon ay kagulyang. Doon na yung suman, walay panaghiusa. Tinoon na siya? Noon mo yun na siya, bisag asa tamo ato sa ato nga mga iglesia, naana mga kaigsunan. Nga naman, sugod pa manggod ni kaniadto nga nagpadayon karon.
Okay? So that they did not die immediately is evidence of the unexplainable love of God. Ang gugma sa Ginoo makaigsoon, although nag-ingon siya nga, ug mukaon mo na, mamatay mo. Pero sa ilang pagkaon, namatay sila, wala. Ha? Milungtad pa og dugay nga katuigan, so dili nato ma-explain no ang gugma sa Ginoo. Hangtod asa man ni sangko. No, pertigyud kalalom, pertigyud kataas ang gugma sa Ginoo. Through the sacrifice of Jesus, kumbaga, nga iyang saman, gibayad, who paid the penalty for their breaking of the law, they were given a second chance, their power to choose restored. Kumbaga, nasa kasalaman, ang atong unang ginikanan, ang gihimo pong Ginoong Hesus, saman, nagbayad siya, sa gilukatan niya, diha sa kasalanan. Unya, kumbaga doon na gahom sa pagpili nga mausab ang ato nga kinabuhi. Tuwali, dunay na daghang kay makaigsunan, dugay og taas na kaayo nga pagpangalagad sa kining ingon nga Adventista, 20 katuig, 30 katuig, 50 katuig, pero wa gyud mausab, wa matransform ang usaman ang kinahiya, ang kinabuhi, ang kasing-kasing. Himo ra gyapon sugat pa kaniadto hangtod karon, himo ra gyapon sa labad sa panaghiusa dinha sa iglesia. Namo ko ning yawa god, no? Mugamit man gud pud siya. Okay? So 40. Asa ta to? However, because they are rejected from their Eden home, God had to use another symbol of His authority and sovereignty, hence the tithe. Kumbaga mga kaigsunan, maunta ato'y kinibitang sign, no? Sa iyang otoridad diha sa Garden of Eden, unya kay nakasala man si Adan ug Eva, gipagawas sila sa Garden of Eden, ang nahitabo, unsa man? Naghimo na pod og lain, nga unsa man? Symbol of His authority and sovereignty. Dili na kahoy, kun dili unsa naman? Dili na kahoy. Dili na knowledge of kining tree of life, kun dili tithe na. Nawala naman tugod siya. Sa Garden of Eden, symbol nga ikaw, symbol sa kining ginatawag og authority and sovereignty sa Dios. Ang kahoy nga naa sa Garden of Eden nga nagpaila sa unsa man? Maayo. Kinahanglan luya lang yun ka. Sa Ginoo dili yun ka mutipas. Pero hitabo, no, nasipyat yun si Adan ug Eva. Mao nang gipagawas, nagbuhat og laing simbol ang Dios, yang gihimo unsa man? Kininang tithe, no? Kung matinud-anon ba gyud ang tao, kung loyal ba gyud ang tao dinha sa Dios. When the tithe is withheld, money is not the real issue. Baga mo gid sa makaigsunan. Diha sa pagkamatinud-anon, dili kwarta ang issue ani, kundi ang issue is pagkamatinud-anon. Dili sa lapi, kundi pagkamatinud-anon sa imong pagpangalagad dinha sa Ginoo. But the refusal to recognize God's ownership, it symbolizes rebellion, anarchy, and insurgence. Mauni siya makaigsunan. Kana bitang nagrefuse ka. Sa man, sa simbol sa Ginoo, mahimo din ning ginatawag og rebelde ta. Wa ta magsunod uyon sa kabubuton sa Ginoo. Anarchy ta, og anarchy gani nagbuhat po kag usaman imong panggoberno. Naghimo po kag usaman grupo nga mao ni ato brad mao ni ato di gyud ta mosunod ato kay kini gyud ang ato nga gihimo nga bago nga panggoberno, balaod mo ni atong sundon, dili tong iya. Mao ni makaigsunan. And then 40. The robbery, ang tulisan, is the withholding of the honor and reverence due Him. It is an act of open defiance. Makaigsunan? 40. The robbery referred to must not be primarily money but something of more significance. Hapit na nato madakpan. Nadakpan na wala pa. Hapit na. Atong tukiyon pa yun, aron madakpan.
Consider the origin of the tithing system, which had nothing to do with the giving nor the raising of money, for there wasn't any, but rather with the relationship between man and his maker. Makaigsunan. Kumusta ang atong pakirelasyon sa Ginoo? Ang kawatan, doon ay saktong relasyon sa gikawatan? Wala. Ang tulisan, doon ay relasyon sa gitulisan? Guba doon na siya. Kinsa may ganahan mo katawan ni mo nga gitulisan ka? Wag yun. Kinsa may ganahan ni mo pahiyom nga gikawatan ka? Wag yun. No? Ingana usab ang Dios makaigsunan. So kumbaga, robbing God could be likened to taking a drop from the ocean, a cloud from the sky. Actually, makaigsunan, kini bitaw siya nga statement. No. Actually, o kawatan na tong Dios, di gid sa mahubsan. Gikawatan na tong Dios, di gid sa mawad-an. Ha? Kung gikawatan na tong Dios, unsa man, di gid siya mahutdan. Pero dinhi mag-away, magdula ang atong loyalty sa Ginoo. Bisag sa kagamay, mura bitaw og drop lang, tulo, nga tubig gikan sa ocean. Gamay nga pundok, nga cloud dinha sa kalingtan, no? Gamay nga saman balyo, gamay nga kwarta dinha nga gikuha gikan sa billionaire. Or nga nargot, na usa ka milyon, ikuha ag piso, may dakog balyo. Ang nabilin og nakuha, ana ang Ginoo, no? So, og ang loyalty na to makaigsunan, wala ana. Manigingon makaigsunan nga apike diha stubangan sa Ginoo. Robbery on offerings. Kumbaga, tulis dinha sa saman. Halad. Abi niyo kay bugat bi kani nga mga pulong. Pero naamo gud sa balang kasulatan ato lang tagaghusay, no? Aron ma-orient, aron ma-evaluate nato atong kaugalingon. Kaya ang uban ni makadungog baglingo-lingo, Ang uban nga makadungog, di maminaw. But how does a person rob God by miserly offerings or none at all? No, mga kaigsunan, an offering is an expression of love and gratitude on the part of Jesus being the Redeemer and Savior. Usa daw, ang halad, usa kini sa expression nimo sa imong gugma, sa imong pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Mangutara ko niyo, sa di pa ta moadto sa tumoy, asa may dako natong ihalad sa Ginoo, tithes or offering? Okay, dunay tithe. Ang uban, nag-ingon po nga, dako gyud ang offering. Ha? Asa man gyud ani pastor? Ang dako, tithe or offering? Subaybayan na ito makaigsunan. Ha? Okay. So, loving is giving. Tinuod ne? Ha? Nindot ka no, nahigugma ka, muhatag yug ka. Pwede ra mo pud muhatag, wa kay gugma. Pwede ra? Lison, no? Lison ang paghatag, way gugma. Hatag no, kay gugma. So, parenta, love is intangible, therefore it cannot be seen nor touched. How then will you prove your love? Unsa man mo pag-prove ang imong gugma? Nga unsa man ang gugma di man makit-an. Yes. Makit-an nga ikaw manghinatagon tungod kay naghatag ka. Makit-an nga ikaw nahigugma ka kay unsa man naghatag ka. Ang wala naghatag unsa man to siya? Ha? Walay gugma. Hapit na nasakpan. Hapit na nasakpan. Kaya padayon ta. Robbery on offerings. Tulis sa ni? Halad. Ganina sa to. Kawat. Kawat sa halad. Kini tulis sa halad. The withholding of the entrusted to us by God is an indication that we do not love Him because. Remember, a person can give without loving, but it is impossible to love without giving. Muna giingon ka ganina makaigsunan. Murpog tulis ba? Ano? So imposible gyud kayo. Wala kay gugma di gyud ka kahatag. Mag-uban man gyud na siya. Mag-uban man gyud yung saman. Kay tulisan og kawatan. Manghinatagon ba ning tulisan? Manghinatagon ba yan na? Kay wa man nabili sila ha? Robin Hood, salida man eh. Abi niyo makaigsunan, ang kawatan manghinatagon. Na ako'y kailas o na makaigsunan,
Wa ko kabalo nga ingato na iyang kinabuhi. Matingala ko nga dagko gyud kay og balon. Nya kay librehon man pud ko, bukaon pud ko kay siyempre gilibre God. Ato kantin a libre maruya apay. Ikaw bahala dia unsay imong grahang kauna. Di man ni dato tawhana pud daghang kwarta. Ya ganahan po kay librehon God. Asi bahala ka mang libre bitaw ka. Pag og mamorag gihapon. Nahuman na lang ang school year makaigsoon. Sige pang libre. Kay ngod daghara gyud kwarta ning bata asa day nigikan. Actually napamatud-an nga katong bataa kawatan. Daghan man po gipangawat, daghan po ang gikawatan. So napamatud-an nga kawatan. So manghinatagon day ning kawatan. Muna gingon may pangkawatan kay manghinatagon. Ang iya sa Dios di manghinatagon. No? So actually makaigsunan manghatag day sila kay di ay walay value sa ila ang kwarta. Kay anytime og mahurot to siya, pwede sila kapangawat na pod. Di kay kada bitong naghago kita singot, grabe gyud tibok adlaw singot. So magtipid-tipid gyud kay singot piya kayo, kapoy kayo. No? Pero ang kawatan manghinatagon di ay. So padayon ta makaigsunan. In this we are robbing him of the love, affection, and gratitude which is due, not only as our Creator but as our Redeemer. Money then is only symbolic of an inner feeling and attitude. Makaigsunan, sabot pasabot ani. Ha? So, kung kita mapasalamaton sa Ginoo, of course, kanabita mo yung Ginoo, tagain na po ko. Pagkaugma, tagain na po ko Ginoo, mangayo na po ko nimo. Ugma, tagain na po ko, hangtod sa sigig ugma, sigig pangayo. Nya wag hatag-hatag sa gipangayuan. Si pangayo unya wa naghatag. So parenta. So what is giving? Unsa maning hatag? Ingon dinhi, giving is investing. Muhatag investing hinon pastor, wa man tay makuha na. Sira kag hatag, investing hinday na. Mag-invest ka dito sa negosyo kay doon na yung saman, return nga ganansya. So giving is investing. Sa unsang pamagi, you don't lose when you give. You gain. Tiyaw mo na. Investing yun siya. Og manghinatagon makaigsunan, di yung ka mapurdoy. Pero di ka manghinatagon. Nihit mahinoon. Apiki mahinoon. Di ba? Bale mahinoon. Biskay nagtipid, sudaay, reserba, nihit mahinoon. Pero ang hinatagon makaigsunan, nang hatag siya pero hikabsi. Bastante hinoon. Money don't tithe or give of time or abilities because the figure they will lose in the process, but that is a human computation and not divine math. So kumbaga, ang atong nauna, nauna ta, muhataga ita, makuhaan. Muhataga ita saman. Mahutdan ta. Mo man atong huna-huna, di lang ta muhatag kana bitong na imangayo. Mumaor gini ato ang kuan ani, kwarta na pay mangayo. Saon na lang ni. Maghuna-huna tag og saman kana bitong atuwa. Maghuna-huna ta sa nabilin. Kabantay mo atong katong giadtuan ni propeta Elijah. Nagunahuna pa ito siya ang bilin? Wala na yun. Yung isa nga, kanang, sir, mauna magyud niya ako ang lutuon karon, gamay na lang kayong harina, gamay na pong uwil. Pag isa yung nga, apil po kagpangayo na niya, gamay na niya mo ang kanunon, wala yun. Nagluto hinoon siya. Iyang gipakaon si propeta Elijah. And then, iyang na-notice, kung manghinatagon day ka, magtubod ang imuhang sudlanan sa uwel o ang imuhang sudlanan sa bugas. Sudlanan sa flour. Grabe makaigsuno. Scripture teaches that we reap as we sow. Nature teaches us that the same lesson. Mo gina, kung sa imuhang gipugas, maor gipudpog imong anihon. O mag-ani ka makaigsunan og pagkadalo. Di yug ka mapangayuan no sa imong silingan. Ug masunog imong balay, wa gyud mo tabang. Magtanaw ra ginala kada kuha sa kalayoy perti kusuga gid kaayo. Ganina ra din na nagsugod, wa gyud kay gihimo.
Ang imong silingan di gyud mutabang. Bisag pagpunit na lang ko sa kabali, isablig, magtanaw ra na siya sa nagdilaab nga kalayo. Nga naman? Kaysa, kaniadto wa pa masunog, pertig yung dalawa. Pertig yung dalawa. Di yun maantoy. Di makaon ang kadalo, mga kaigsunan. No? Muna nga, pagkasunog sa balay, wala na. Pikatan na lang. Mirese. Unang hatak pa to siya, di to masunog. Muna gayon sa balang kasulatan nga, o maghinatagon ka, di ka mahutdan. Pero di ka manghatagon, suman, matingalan ka, wa na maray ko'y kwarta. Parenta. Human competition, muna gayon nga dalo. Magsirta kuno na ako Ginoo, mangayon na po ko nimo. Ginoo, mangayon na po ko nimo. Wa gyoy gihatag mga kaigsunan nga gamay. Dalo siya. Divine math, we gain. Kumbaga, kana bitawng atong hunahuna nga kanang ministry. Hatagan na to ni kaluuya mo di ani no, naman ko'y gamay. Hatagan ako ni. Uy, naay panginahanglanon sa atong iglesia, muhatag ta. Doon na tayo wali, doon na tayo ministry, muhatag ta. Mga kaigsunan, we gain. Nga naman, ang Diyos naglantaw sa atong kasing-kasing, sa atong pagkaluyal, sa atong pagkamanghinatagon. We need the corporate giving of tithes and offerings. Sa iglesia, mga kaigsunan, nang hinahanglan tao gusaman, corporate, saan yung corporate? Ano para giusag yun? Nga walay pagkabahin-bahin, pag-ingon nga, kinigyon atong buhaton ha, so wala gyoy mag-react ani, wa gyoy maghatag og negative kay ang atong himon kaayuhan ni sa atong iglesia, corporate giving of tithes and offerings. Mao gini sa makaigsunan. Ang balikan sa Ginoo katuro mo yung mga tagon. Pero katong dili mang hinatagon, balikan sa yawa. Kay mag-uban sila sa impierno. Mao nga si makaigsunan sa ato nga balang kasulatan. Ikaduha, giving is fellowship. Tiaw mo na. Try daw grupo-grupo. Pag-ingon nga, magdala ta og mao pagkaon, ikaw kay magdala ka og kining kamuti, ikaw kining saging. Pagkaugma, ang giingnan wa gyud magdala. Pagkasunod ana makaigsunan, buingon na nga but-but ninyo. Di na kumuadto. Nagsigi bitaw tag ingon nga magdala, wa gyud magdala, wala na gyud sa man fellowship nga mahitabo ngano man kay tanan puro dalo. Ganahan mo makik-amigo sa dalo? Abi niya makaigsunan kini lang akong istorya. Kung dunay dalo makaigsunan, makik-amigo kag dalo, ikaw matakdan pagka muna. Ginoo ang atong higala, manghinatagon ang Ginoo. So, doon na tayo kinaiya sa pagka-manghinatagon. Mao na'y kinaiya sa Adventista. Pero Adventista gani nga dalo, dili na sa Adventista. Kaya kinaiya sa Adventista, manghinatagon mga kaigsunan. Asa na ta ato? Kumbaga, si Paul nalipay gani siya, no? At Philip for uniting with him in a fellowship of giving and receiving. So sa panahon nga magkita sila sa mga kaigsunan, sa panahon sa Sunday, sa panahon sa Sabado, manghatag ang mga kaigsunan, malipay sila mga kaigsunan, nga ang mga tao, ang katawan sa Diyos, manghinatagon. God will allow some Christians to have needs so that others can fellowship with Him by meeting the needs. Actually, naay panginanglanon ang atong iglesia, mga kaigsunan. Kung sa may panginanglanon sa atong iglesia, sa may panginanglanon, church building ra? Daghan baya? Ang uban, maghununa nga, church building ra pa. So, dili. Ministry. Mag-unsa man ang ato nga building, nindot kayo. Pero wa tay pagpakabana sa buluhaton sa Ginoo. Kaya ang komisyon nato, pagsangyaw sa mayong balita. Saan pagkadaghan? May sangyaw. May budget. Kaya may hatag. Ano mo kaigsunan? Sabi niya makaigsunan, o manghinatagon tang tanan, dili lang church improvement ang atong mahimo, kundili ministry. Daghan kaayong departamento sa atong iglesia, sa kababayenan, sa kini sa pa, kanang sa mga kalalakinan bitaw, kanang personal ministry, naapo na siya sa kining mga
laiko, daghan tag departamento nga tagaag pagtagad. Usay magod ang kwarta sa tong iglesia mahurot kay nasa church building. So tagay po ninyo og higayon, no? Dala sa ato ang kining uban nga departamento. Okay? So sa pa? Increase, kapitalas 12, increase your fellowship and increase your giving. So kung dunay fellowship mga kaigsunan, nagpasabot na ga-increase ang atong membership, ga-increase ang atong mga kaigsunan, unya mag-increase po ang saman, ang hatag. Dili kay nag-increase ang membership, unya walay hatag. Sabot mo na mag-kaigsunan? Asa man mo ana, direta sa ubos-ubos. Wala ga-increase ang kaigsunan pero gahatag. Nag-increase ang kaigsunan, nagdagan pero sa man wala naghatag. Haman mo na, pili. Puro man na di maayo, pastor. Kala yung nag-increase, unya, naghatag pagyod. Mo na'y pinakamaayo mga kaigsunan ko. Okay? So, parenta. Okay. So, God has given us two hands. Of course, one to receive with and the other to give with. We are not cistern made for hoarding. We are channel made for sharing. According to Billy Graham. Usa daw, gitagaan tag duha ka kamot. Ang usa ka kamot unsa man? Dawat. Ang usa ka kamot, dawat ra gyapon. Mamanay ganahan na to. Sige, dawat, wala to. Dawat, wagyoy hatag-hatag. Kundili, dawat ang isa, hatag ang isa. Mauna siya mga kaigsoon. Dili kay, sige lang dawat. Usahay ra bata, demanding po kayo ta. Demanding bata sa Ginoo. Ginoo, makahuman gani kong eskwela. Unya, makatrabaho gani ko. First na ko nga salary, akong ihatag dayon sa imuha. Mga bata nun? Ha? Pag-abot sa kining exam, nakapasar, unya nakatrabaho. Ginoo, gamay-gamay lang sa akong ihatag, kay nag-loan biya ko karon. Gamay na lang yun Bakisunan. Og magsaata sa Ginoo, inyo ginatinguhaon nga matuman, kay dili siya maayo. So, bakisunan, atong himduman, kining butanga, mudawata hatag ang pikas. So bantayan nato, ingon nga kita nga Adventista, naagyuta sa kinaya nga pagkamanghinatagon. And must I be giving again and again. Usa ka pangutana, Pastor, unsa magining hatag? Hatag karon, hatag na pod, subli na pog hatag. Gikan sa kining usa ka anonymous author makaigsunan, yes, say the angel, just give, tell the master stop giving you. Yes, muhatag ta. Hangtod nga di muundang og hatag ang Ginoo. Mo na makaigsunan. Hatag ta. Abi ninyo masubo ba yung ko og kanabitang usa sa atong membro, kanabitang di pa siya muhatag, maupod siya hinoy sa baan. I hope wala na din Di pa siya muhatag, siya pa tig-inject nga ayaw na lang taana, kiniragyo atua kay mao ni atua. So di taana nga naman di na kinaiya makaigsunan sa Ginoo. Mentras walay undang ug hatag ang Dios, hatag ta makaigsunan. Ayaw mo pagdumili, ayaw mo pagduha-duha kay di gyud mo mahutdan. Give, be always. Tanang panahon, giving. Who gives that is not living. Kung di ka manghinatagon, mo na giingon nga, ikaw na ni bahala sa mong kinabuhi. The more you give, the more you... Biyaw mo na. Kung dili ka manghinatagon, mga kaigsunan, mo na giingon, masunog yung balay, pikatan ra ka. Kung di ka manghinatagon sa imong silingan, sa panahon nga usaman, matumba ka sa dalan, wagay mo tabang nimo, wagay mo kugos nimo, dalon ka sa hospital. Nga naman, muingon pa na nga, merese. Kay daluman. Tinuod mo gina siya, no? In real talk mga kaigsunan. Okay? So, hapit agad. Let's do say, paspasan na to. The real issue of bringing the tithe and offering in the church. Mo ni mga kaigsunan. In the area of finance, the church faces her most vulnerable foe. It is unfortunate when money becomes focal point for the real issue involve our recognition of God's ownership, our loyalty, and love.
So, dala na to ang tithes, dala na tong offerings nga naman. Atong gi-recognize ang Ginoo nga siya tag-iyas sa ng butang. Og nagpakita po na sa atua nga loyal ta og nahigugma ta sa Ginoo. Then, important things to remember. Hinumduman nato mga kaigsunan, God is our creator and we are His created. Hinumduman nato, kumbaga, gibuhat lang ta, dunay magbubuhat, dunay creator. Kumbaga sa kinibitawng yuta, tinantrata na ay agalon. So kung tinantrata, ang halin dili na para atuwa tanan. Naagyoy share. Ang agalon. Sa pa, God is the owner and we are His stewards. Yes, piniyalan ra gyud ta. Ayaw mo pagunahon nga ang kono na to tanang butang nining kalibutan. Piniyalan ta sa butang. Kay unsay atong nadawat, ato po nang ihatag. Mauna sa principle ina. God is our Redeemer and we are His redeem. Ang Ginoo saman, manlulukat. Ang Ginoo manluluwas o kita iyang gilukat. Tiyo mo na, gilukat ta niya. Angay gyutang mubayad gyud ay sa man manlulukat kidako day ta og utang. We return tithe as a symbol of giving God the honor and recognition due Him as our Creator, Redeemer, and Lord. Makisun ato ginihimduman. Symbol niya, symbol ni nga atong gi-honor, nga atong gibalik sama ra pod nga gi-honor nato, gi-praise nato ang Ginoo. We give our offerings as an expression of our love to God. Unsaon nato pag-express ang gugma kung wa ta naghatag og offering og tithe, di ba? Saon man? Ginoo, kana bitong manguyab, love, nahigugma gyud ko nimo. Sige ra iyong nahigugma, wa gyud gihatag. Pagkasunod adlaw, higugma ra gihapon. Wa gyud gihatag maskin gamay. Sao man pag-ilang tinuod ba kani nahigugma? Di man gay mohatag og kini usa ka buok nga kinde. Di man gani mang libre og barbecue. No, dili gyud siya makaigsunan. So parenta, we give our offerings as our investment of business partnership with Him. Kinsa atong partner? Kung partner nato ang Ginoo, mahubsan, mabankrupt, dili oy. Dili makaigsunan. Basta i-partner lang gyud ninyo ang Ginoo. Dili gyud mahubsan, dili mabankrupt. Kay Ginoo, siya ang tidubdan sa tanan. God business is not gaining money. It's giving and sharing. Tiyaw din mga kaigsunan. Sa atong pagkinabuhi, nini kalibutan, ingon nga mga Adventista, gibuhi ta sa Ginoo, ingon nga steward. Dili nga ingon nga madato sa pagkadalo, kundili madato sa manghinatagon o pag-share sa blessing. No? So ako kanang malipay gyud ko basta ni mga kaigsoon nga kanang abundansya unya manginatagon unya di kalimot sa buhat sa Ginoo, no? Musaludar ko ana nila. Pero tao gani nga kanang way pakialam sa buluhaton unya gawit-wit pa gyud siya. Apiki na siya mga kaigsunan. Kung magwit-wit unya di maghatag, maghilom na lang siya. Aron walay maapil matakdan kay makatakod biya ning tulisan og kawatan. Okay? So para ento makaigsunan. 10% equals to 100%. So gamay ra ba ang gipangayo sa Ginoo 10% ra? Magikan sa ato ang saman net income. So that is what God required, symbol of His authority and sovereignty, divine recognition and honor. Kung kini nga mga butang makaigsoon ato nihimo pagkaninduta sa atong pagkinabuhi. How much do you love God? Unsa man kadako, nga salapi, nga nagpamatud, nga nahigugma ta sa Ginoo. Sa ato nga maghihatag sa Ginoo. Unsa man kadako mga kaigsunan? 3%, 50%, 90%, 100%. Wa mo. The offering is proportionate to the blessing received. O unsay atong nadawat, maunay kuhaan sa atong 10%.
Makaigsunan, no, pahinumdom sa matag usa ka nato. Gamay ra gyud ang iya sa Ginoo, dako ang atua. Unya, ang kini pagkamanghinatagon, tinuod nga ikaw nahigugma sa Ginoo. Ang pag-uli sab sa iya, nagpamatuod nga loyal ka ngadto kaniya. Then, Deuteronomy 16:17, kinahanglan nga ang matag usa magdalag halad sumala sa panalangin nga iyang nadawat gikan sa Ginoo nga imong Dios. Ang tanan ba na panalanginan? Wala. Majority yun, yung panalanginan, pastor. Di yun po kumutugwa, may panalangin. Oy! No. Ang tanan na panalanginan. No? Kay maayo kayo ang Ginoo. Pila kadako ang panalangin nga imong nadawat sa Ginoo? Implied proof as to 100% minus 10% offering. So kumbaga makaigsunan, according to Ellen White, he encouraged us to give to him, declaring the blessing return he did to us will be proportionate to our gifts to him. He which sow bountifully shall reap also bountifully. Pagkaninduta kay no, sa day mo ang gipugas, no, nga maayo. Mo ani gid pugag maayo. God is not unrighteous to forget your work and your labor of love. Ang Ginoo makaigsunan og minatarong ta, loyal ta sa Ginoo, manghinatagon ta. Ang Dios mo pakapin pudi ay. Tinuod na siya. Magpakapin, no? So, maayo kayo ang Dios. Okay, paspasan na to. 100% mo na imong gugma. Was to 10%. So, the 10% offering, a minimum, is the equivalent to our 100% love to God. Kumbaga, mo ni 100% nga gugma nimo sa Ginoo, kanang imong 10% nga gihatag sa Ginoo. Offering is not fixed. Ingon tag fixed, gamay dako. Gamay mag-ingon. Gamay pastor, fixed good. Kanang kita ray magbuot. Offering is not fixed compared to tithe. Kami rin magbuot, pastor, kay wala man i-fix. Pisag pila. It can be more than 10% as minimum. Symbol of our 100% love, affection, and gratitude to God. Makaisar, mauni siya. Ang giingon, no, sa Malakias 3. No? So, additional offering, emphasis. In biblical perspective, how much the minimum offering in percentage? Yes, gota din sa kuan sa offering Sunod nga pangutana, can a steward give more than the minimum offering as commanded in the Bible? Pila man gid pastor ang perspective nga minimum sa offering nga atong ihatag kay not fix man. So may magbuot, no? Pwede ra gamay, pwede ra pud ako. Pila man gid pastor para masayod me. So parenta makigsunan sa Numbers chapter 15 3-6 nag-ingon, og magabuhat kamo og halad nga hinimo pinagi sa kalayo alang kang Hiyuba, usa ka halad nga sinunog kun usa ka halad aron sa pagtuman sa usa ka panaad, kun ingon sa usa ka halad nga kinabubuton kun sa inyong natudlong mga pista aron sa pagbuhat sa usa ka kahumot alang kang Hiyuba gikan sa mga baka kun gikan sa mga karnero. Kumbaga, kinabubuton, dunay kagawasan og pila. Mo man ni atuwa karon, no? Your love to God, mo ni kabubuton, mo ni gugma nimo sa Ginoo. Tapuson na to sa verse 4. Onya siya magahalad sa iyang halad alang kang Hiyuba, magadala siya sa halad nga kalanon sa usa ka ikapulo kabahin sa ikaupat. Ikapulo kabahin sa ipa sa pino nga harina nga sinakton sa ikaupat kabahin sa usa kahin nga lana. Makaigsunan, pila ang atong ihatag sa Ginoo? Diya sa tithe, 10%. Ang halad, pila? Sumala sa gibasa na to? Pila? Muingon kay tag, ikaupat kabahin. 25%. Dako gamay. May dako, tithe o ang halad? Dako ang halad, mga kaigsunan. Dili day gamay, dili ra day kitay mo ipabuton. So dako ni makaigsunan. So tanan-tanan, walang nako ni ma-change,
is muabot ang ato nga suman hatagon diha sa Ginoo og pila 35%. Ako man day no? Ako man di ay gamay ra nang kuan COP mas dako ni siya. Ang COP tugbang raman ug sa imong tithe maoron pud ang imong halad. Pero dinhi 10% ang imong halad pero 25% ang imong offering. Mao dinhi siya unsa man insakto. Mas dako makaigsunan ang offering compare sa tithe. Pero kita nabali. Mas dako ang tithe kaysa offering. Okay? Parenta. The means for global mission na ta dinhi. Unsa may atong himuon naman tay kinatibuk-an nga mission. Mo din nang dunay percentage nga himon. Dunay gibilin sa iglesia, dunay gibilin sa union, sa division, sa general conference. Kay aron ang buhat unsa man. Matabangan dili na day ang atong offerings naara dinhi sa atong iglesia. Ang atong natabangan, ang atong iglesia, how about sa uban nga dapit sa union, division og general conference? Wa ta katabang. Pero naghimo tani makaigsunan nakatabang tatanan. Nakatabang ta sa atong iglesia, sa union, division, o sa general conference. Yes? So, ato na mabasa sa writings ni Ellen White. Mandate for global mission, mandatos. In commissioning His disciples to go into the world and preach the gospel to every creature, Christ assigned to man the work of extending the knowledge of His grace, while some forth to preach, He calls upon others to answer His claim upon them for offerings with which to support His cause in the earth. Kung baga makikisunan, walay offering, why support? O walay offering, usang pagdagan sa atong buhat. Na gusto na biyata, balik na Ginoo kay kapoy na gyud kaayo ning kalibutan. Tinuod na dili. Tinuod. Yung saon man pagdali sa pagbalik sa Ginoo nga wala may natabang. Support financially ang ato nga ministry. Okay? So, in short mga kaigsunan, we should think always that what we have now, our position are not ours but God on it. God's promises to faithful steward. Maora gyud na. Pero dinita sa katapusan, hapit na magyud katapusan na gyud siya makaigsunan. Epekto for being faithful steward. Nadi na, mabasa ninyo. If our people had the love of God in the heart, in every church member were imbued with the spirit of self-sacrifice, there would be no lack of funds for home and foreign mission. Our resources would be multiplied. Pagkaninduta kaayo. No? So, kung ang tanan mga kaigsunan, dunay espiritu sa pagkamanghinatagon, dili mahubas ang atong panudlanan sa iglesia. Unya kay manghinatagon man ta, ang atong usaman, ang atong propiedad, ang atong resources would be multiplied. Ayaw mo na? Mga kaigsunan, unsay mahitabo sa kawatan ug tulisan? Gusto mo masayo doon sa may tabo sa tulisan o kawatan? The Review and Herald, February 4, 1902. Nag-ingon mga kaigsunan, whoever appropriate to his own use the portion that God has reserved is proving himself an unfaithful steward. He will lose not only that which he has withheld from God, but also that which was committed him as his own. Tiyan mo na? Ligon kay mga kaigsunan. O kinsa tong mga tao nga dili manghinatagon, kawadaan hinuon siya. Claim, mga kaigsunan, claim, no, sa gisulti, sa maong nga balasahon. Kumbaga, ang Malakias 3:9, you are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Mag-atubang ka kusaman, usa ka. Saning curse? Tunglo. Hadlok tagtunglo dili. Hadlok Matunglo atong panimalay, matunglo atong iglesia, kahadlok ana. Mana makaigsoon manghinatagon jud ta. Okay? So verse 9, ye are cursed with a curse. The effect of the curse was scarcity and barrenness, as we see from verse 10 to 12. Unsa ning scarcity o barrenness? Unsa na siya? Unsa na siya?
kanang kawadun. Oh. Ya mo na. Sige ta, kakabos sige ta pangayo sa Ginoo niya, di ta manghatag. Magkahima, mahimo, magsigig kaut-ut, magkaut-ut, mga kaigsuunan ang atong kinabuhi. Muna nga di gyud maayo day ining dalo, no? Wa puy dalo makasa sa langit. Di mo puta mo claim nga dalo ta. Kay kita mga Adventista. Mga kaigsunan, sa katapusan, kuning paspasan, now we will not allow ourselves to be called robbers in the sight of God. Dili nato tugutan nga matawag ta usaban tulisan o kawatan diha sa tubangan sa Ginoo. Avoid the human math and instead believe the divine math. Kumbaga mao ni ato ang i-claim sa tong kagalingon. Ang Ginoo'y nagpanalangin kanato, dili tahakog, dili tadalo, kundi manghinatagon ta. So let us test God and claim His promises. Kung wa pa mo kasulay mga kaisunan, sulayin ninyo, no? Makita ninyo ang abudansang panalangin nga ihatag sa Ginoo nga walay kabutangan. Pero dalo mga kaigsunan, siya magaut-ot nga magaut-ot. Ang Dios magapanalangin karon tanan. Hinumdumi ang sana wali mapangyan ang grasya nga gikan sa langit kanunay nagawas iandam nga puno sa atong manluluwas ikan sa tuburan ngaway pagkahubas ihatag lang ang halag-anak sa Ginoo iulita ang balaan nga ikapulo ug sinatiun ta ang grasya way inutuban alang sa matinumanon iyang katawhan pagkamatinumanon sa kinabuhi sa tambuan ang sa langit hindi maoy makaabli o gibuod ang panalangin nga nilabihan sa pagkaaging nga wala na'y dapit nga kabutan nga tapuson ang buhat pinaagi sa halal maangtan sa minsahian magahamiling kalan kitang tanan maoy muting dugo upadaya sa
tingog sa manununda nga naglupad. Pagkamati umanon sa kinabuhi, sa tambuanan sa langit, kini maoy makabli. O gibubo na ang panalangin nga hilabihan, sa pagkaaging nga wala na'y dapit nga kabutangan. Pagkamati lumaron sa kinabuhi, sa tambuanan sa langit, kini maoy makabli. O gibubo na ang panalangin nga hilabihan, sa pagkaaging nga wala na'y dapit nga kabutangan. O gibubo na ang panalangin nga hilabihan, sa pagkaaging nga wala na'y dapit nga kabutangan. Kapos ang atong kinabuhi, sa tanang butang apan ang Diyos naghimo lamang, nga pinialan sa tanang butang gisangkapan, aron mahimo nga magaan, aron walay makababag sa atong pagsilbi sa uban. Kalipay kong ipahan ang wagidahong nga grasyang nadawan. Di paigong ang pulong sa pagpasalamat, dian ang Diyos nga atong gihulat. Kahayag nga atong gihuptan, nagadanag pa ba, makita ba sa kadaghanan, nga nagasiga silang nangingitan kahayag ka, sa mga nawala sundon ka, kung sa katapusan dito sa langit gantihan ka. Kalipay kong ipahan ang wagidahong nga grasyang nadawan. Di paigo ang pulong sa pagpasalamat, dian ng Diyos nga atong gihulat. Sa kalipay
lahat ang wagidahong nga grasyang nadawat. Di paigo ang pulong sa pag